Maayong adlaw Cebu, maayong adlaw lungsod ng Constitution. Kini ang OAOT Non-Consolation. Kini si Charmaine Facultad Pilayo. Kini si Johanna Marie Ritiza. Kini si Hyacinth Hinelaso, ang iyong tagapagbalita. Usa sa ginatubang na problema sa mga commuters kaya traffic. Pilibina sa Consolacion Road. Ang hinungdan, tungod sa PRB na atong susihon, gikan ka Shara. Shara? Yes, Haya. Dilingid sa atong kaalam na usa sa konsolasyon sa may pinaka-traffic na lungsod, labi na og rush hour. Kay kini nahitungod sa PRV, Population Road Vehicle. Ang populasyon sa konsolasyon kay niuswag gikan sa 106,649 rate from 2010 to 148,012 the latest rate from 2020 ayon sa Philippine Atlas. Og kini naobserbaran pa na ni uswag karong 2024 kung daghang mga residente, daghang mga trabahante o mga commuters ang mouswag o modagsa labi na og rush hour og kini niresulta sa heavy traffic. Ang road naman sa Consolacion kay gitawag na narrow road kay kini nihitungod sa gamay ang kalsada dinhi sa lungsod ug ang vehicles o mga sakyanan gikan sa TZ 39,542 new vehicles added to Philippine Street in September. Ug kana naobserbaran na mo uswag kay lagi hapit na ang December. Kini ang mga rason nga no traffic sa lungsod sa Consolacion. Kini si Charmaine Facultad Pilayo for the news update. Balik sa iyo, Haya. Daghang salamat Shara, mao din na ang rason ug karon unsa kaha ang implement na solusyon sa LGU o government official. Mao na ang ibalita ni Johanna Marie. Marie, mayong adlaw Consolacion, ang gi-implement na solusyon gikan sa atong mayor na si Nene Teresa Aligado ang pag-ablay sa bag-ong mga dalan. Ayon sa Consolacion Traffic Watch, the best solution for this heavy traffic situation here in SM Consolacion is to make Gate 1 of SM Consolacion, which is the entrance, to be converted to the exit for all the northbound vehicles. Gate 2 will be used as entrance for both northbound and southbound. Unnecessary U-turn of vehicles will be avoided, traffic accidents will be avoided, faster traffic flow, and it will be safer for the public. Aniya, kung daghan mga agianan, mas muuswag ang dalan ug malikayan ang traffic. Kini si Johanna Marie Ritiza for the news update. Balik sa iyo, Haya. Ayan, kumustahin naman natin ang kalagayan ng mga taong nagseserbisyo para sa bayan, mga walang sawang nagabay sa pedestrian at mga ingay ng busena, ang ating mga traffic enforcer. Unsa may pangalan nato, sir? Spanyo Roel. Sir. So, unsa sa mga problema na natubang ninyo sa trabaho na traffic enforcer, sir? Kini no na dili na kay traffic kay na open na sad ang may may city mall. Mabahay na sakyanan kato na buot kay traffic ito kay ayo man sa kalsada des may nangka city mall bahalo yun. Matuhot kayo karon wala na kay traffic. Salamat, sir. Salamat kayo. Yes, sir. Akong pangalan, tawagan ko si Garino Luz. So, unsa sad ang mga problema nga ginaatubang ninyo as a traffic enforcer? Number one, yun ang problema gatubang pagkakaroon. Init kayo. Usahay, nasa mga badlongon. Pero normal raman na. Madarasad niya ang aturong dagan sa atong traffic. Flora, madarag, smile. Sige, thank you. Kana ang kahintang sa ato mga traffic enforcer karon anila mas nagaan ang ilahang trabaho kay lagi na yung mga bagong dalan na gigayabdihan dinhi sa lungsod sa Consolacion. Dinhi sa Nangka ug buhon dito sa SM Gate 1 to Gate 2. Aniya, daghan gyapong mga tao nga patakalang og labang ug naa gihapoy mga reckless nga driver. Pero sa kabuuan, mas nisayon ang ilang trabaho tungod sa mga bag-ong dalan nga giablihan. Usab kini si Charmaine Facultad Pilayo ang inyong tagapagbalita. Ug usab, kini si Johanna Marie Ritiza. Ako si Hyacinth Hinelaso, ang iyong tagapagbalita.